Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 22 tagpo. Pakinggan natin. Habang nag-aantay ng abiso, ay nakakaramdam ako ng matinding kaba. Normal naman ang ganito kong pakiramdam. Iyon nga lamang, parang kakaiba ngayon. Matindi ang aking kabang nararamdaman. Kung kaya't ang aking ginawa ay paulit-ulit kong pinaalalahanan ang aking sarili na naparito ako upang manalo at upang may maipang bayad sa perang ipinatago sa akin na nawala, at hindi yung kung ano-ano ang aking iniisip. Muli akong tumingin sa paligid. Sa dami ng tao at lalahok sa sabungang ito, tingin ko'y napakababa ang pagkakataong kami ang magkakatapatan ni Mang Magno. Sa isip-isip ko, tama ang sabi ni Celso kanina. Suntok sa buwan kung magkakatapat kami ni Magnong Kaliskis. At bukod pa doon, ay nakailang beses nang sumalang ang kanyang mga panabong. At sa malamang, ay hindi na yun lalaban ngayong araw. Maya-maya pa'y tinawag na ako ni Mang Lauro. At mula ron, ay ipinakita ang aming magiging kalabang panabong. Isa itong mayahin. Agad kong tinanong kung sino ang nagmamay-ari ng panabong na yun. Nang malaman kong hindi si Magnong Kaliskis ang aking makakatapat, ay pumayag ako. Subalit sa gitna pa lamang ng usapin at hindi pa tuluyang naikakasa ang laban, ay nagkaroon na ulit ng pagbabago. Biglang umatras ang may-ari ng mayahin. Hindi ko rin maunawaan at nagkatawanan pa nga habang naroroon kami. Nang maya-maya pa, ay may mga pumayag na lumaban sa akin nang makita si Bagsik. At ang iniharap sa amin na mga panabong na maaaring lumaban ay isang alimbuyogin. At meron pang isa na talisain. Agad kong naalala ang ibinilin sa akin ng matandang lalaki na huwag itatapat sa alimbuyogin si Bagsik. Hindi ako pumayag sa alimbuyogin, kung kaya't sa talisain na lamang ako natapat. Parehas talisain si Bagsik at ang kanyang makakalaban. Ilang sandali lamang ay kasado na ang laban. Pagkatapos nun, ay napabulong na sa akin sina Mang Anakleto at Mang Lauro. Estong, itutudo namin ang perang ito sa manok mo. Kasama lahat. Ito na ang pagkakataong iyon. Sabay kuha nila Mang Anakleto ng kanika nilang mga pera mula sa kanika nilang mga bulsa. Bungkos-bungkos itong mga salapi mula sa kanilang dala-dala. At kasama pa dito
ang kanilang mga napanalunan sa mga naunang laban. Ang laki ng pera. At kung iisipin ko halos katumbas na ito o higit pa ng perang nawala yung pinahawakan sa akin. Nakakakaba kung talagang iisipin. Pero inisip ko na lamang na iyan talaga ang dahilan kung bakit kami naparito, upang mabawi ang perang nawala. Ilang sandali pa'y naghanda na kami. At matapos lagyan ng tari si Bagsik, ay pumarada na sa ruweda. Kabi-kabilaan ng sigawan. Kanya-kanya ng bato ng mga senyas ang mga Kristo. Nagsisigawan ng mga tao. Estong! Iyan na! Itataya ko na lahat sa manok mo! Sigaw nila Kuya Ando. Siyempre! Para kay Bagsik ang lahat ng ito! Dagdag pa ni Aping. Tama! Itodo natin para kay Estong! Sigaw pa ng iba kong mga pinsan. Habang naririnig ko ang mga yun, ay tila nagdudulot ito sa akin ng lakas ng loob. Ngunit kasabay din nun ay kaba. Nabanggit ko na lamang kay Bagsik na mananalo tayo. Habang hawak-hawak ko na si Bagsik, bigla itong nagpapapasag. At delikado ito sapagkat nakalagay ng tari. Ngunit patuloy pa din si Bagsik at parang gusto talagang makawala. Hindi ko maunawaan kung bakit. O bakit? Anong nangyari? Biglang tanong ni Mang Lauro. Ako naman ay pilit kong inaayos ang pagkakahawak kay Bagsik. Lalo pat may tari na. Hindi ko maunawaan. At bigla-bigla ay nakaramdam din ako ng kakaibang takot. Ganyan na ganyan din ang ikinilos ni Bagsik kanina. Noong nasa ruweda, si Magnong Kaliskis. Ganyan na ganyan ang ikinikilos ni Bagsik. At ganyan na ganyan ang kanyang ikinikilos ngayon. Nang mahagip ng aking paningin, si Magnong Kaliskis nasa kabilang panig. Naroroon siya sa grupo ng aming makakalaban. Kasama nila. Paanong nangyari yun? Bakit siya napasama sa kanila Hindi naman siya ang mayari. At halos hindi ko na alintanan nagpapapasag na si Bagsik. At nasusugatan na ang aking mga bisig. Subalit, nakatingin lamang ako sa kinaroroonan ni Magnong Kaliskis. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay nag-iisa lamang ako sa loob ng ruweda kasama ni Bagsik. At parang napapaligiran ako ni Magnong Kaliskis. Bigla akong nanliit na hindi ko mawari. Unti-unting nanginginig ang aking mga kamay. Nang ilang sandali pa, ay may narinig akong nagsalita mula sa aking likuran. Huwag mong pansinin ang iyong kalaban. Ituon mo lamang ang iyong tingin sa iyong panabong. At magtiwala ka. Maniwala kang mananalo ka. Sambit ng boses. Parang kilala ko ang boses na yun. Parang narinig ko na. Maaring, siya nga. Subalit, bago ka patuluyang alamin kung sino ang nagsasalita,
ay sinunod ko ang sinabi sa akin. Pilit kong itinuon ang aking tingin kay Bagsik. Bahagya pang nanginginig ang aking mga kamay. Dala ng sari-saring nararamdaman. At nang tuluyan ko ng naito ng aking tingin kay Bagsik, ay unti-unti kong nakuha at naibalik ang aking sarili sa wisyo. At hindi ko na namalayan na kanina pa pala ako tinatawag ng sentensyador upang lumapit sa gitna ng ruweda. Saka pa lamang ako natauhan. At kapansin-pansin ay tumigil na rin ang pagpapapasag ni Bagsik. At naging kalmado ito. Pagkatingin ko sa aking harapan, ang aking makakatapat ay si Mang Guido. Siya ang may-ari ng talisain at hindi si Magnong Kaliskis. At hindi ko na matanaw si Mandong Kaliskis. Ililigid ko pa sana ang aking paningin nang maghudyat na ng pagsisimula ng laban. Napahinga ako ng malalim. At sa pagkakataon na yun, ay naiwaksi ko na ang matinding kaba. At sa kabinulungan ko si Bagsik. Mananalo tayo, Bagsik. Mananalo tayo. Dahan-dahan ko nang ibinitaw si Bagsik. Pagkalapag, ay ibang-iba na si Bagsik. Biglang nag-iba ang tindig nito. Pakiwari ko ay parang lumaki pa. At kung mga nakaraang araw ay parang wala sa kondisyon, ngayon ay ibang-iba si Bagsik. At ang kanyang mga tingin ay tila nagbabaga. Ang talisain naman ni Mang Guido, di hamak na mas malaki kay Bagsik, lalo na kanina, na bago pa man ikasa. Subalit ngayon, sa aking paningin ay halos pantay na sila ni Bagsik. Nananatili namang maganda at makisig ang tindig ng talisain ni Mang Guido. Subalit, iba na ang aking pakiramdam nung mga sandaling ito. Dahan-dahang gumigiri ang talisain ni Mang Guido. Dahan-dahang naglalakad ito. Habang nakatayo lamang sa gitna ng ruweda, si Bagsik. Talisain laban sa talisain. Nang biglang sumugod ang talisain ni Mang Guido, napakabilis ng pagkilos na ito, lalo na sa kanyang laki. At bago pa makalapit kay Bagsik, ay bigla itong umangat. Napasingap halos sabay-sabay ang mga manonood sa kakaibang bilis na ipinakita ng talisain. Subalit hindi nagpahuli si Bagsik. At sinabayan din ang pag-aangat ng talisain. Nagpang-abot sa ere ang dalawang panabong. Salpukan ng dalawa. Hindi ko malaman kung ano nang naganap sapagkat masyadong mabilis ang mga palong binitawan. Pagkalapag ng mga panabong, ay laylay ang isang pakpak ng talisain ni Mang Guido. Subalit maayos pa naman ang tayo nito. Si Bagsik naman ay nananatiling nakatayo at parang hindi man lamang nagalusan. Muli ay nagtapat ang dalawang panabong. Nang biglang umangat muli ang talisain ni Mang Guido, sumabay din naman sa pag-angat si Bagsik. Ngunit sa taas ng lipad ni Bagsik
ay pumaibabaw pa ito sa talisain. Halos magiba ang gilid ng ruweda dala ng hindi mapigilang pagtalo ng mga miron. Nagpalitan naman ng palo sa ere ang dalawang panabong. Pagkalapag, ay halos bumaliktad ang talisain ni Mang Guido. Walang humpay na sigawan ng aking mga pinsan, lalo na mula kina Mang Lauro at Mang Anakleto. Si Bagsik naman ay kung ano ang itsura kanina bago pa man ilapag, ay nananatiling ganun pa din. Parang hindi man lamang natatamaan. Bagamat halos bumaliktad na ang talisain ni Mang Guido, ay nagpumilit naman itong makatayo. Pagkatayo ay lalaban pa rin ito. Subalit, bahagyang paika-ika na ang lakad nito. Nananatili ang aking atensyon kay Bagsik. Nang bigla kong maisip bigla kung nasaan si Magnong Kaliskis. Kung kaya't hindi sinasadyang, nailibot ko ang aking paningin sa paligid. Nang malingat lamang ako, ay biglang nagsigawan ng mga tao. Pagkatingin ko ay bagsak na si Bagsik. Mula lamang yun sa kakatapos lamang na salpukan. Hindi ko napansin kung paano nangyari. Halos magtatatalo naman si Mang Guido, sapagkat mukhang nakabawi ang kanilang talisain. Kanina lamang ay lamang na lamang ng aking panabong. Ngunit ngayon ay tila nakatabla na ang talisain ni Mang Guido. Nakauna lang yan! Matatalo din yan! Sigaw ng ibang miron. Re-remate pa yan! Tuloy ang laban! Sigaw pa ng iba. Bigla na naman akong kinabahan nang makita kong bumagsak si Bagsik. Ibang-iba ito kanina. Dahil doon ay muli kong naisip ang sinabi sa akin. At muli kong itinoon ang aking tingin kay Bagsik lamang. Ngunit sa kabila ng pagkakabagsak ni Bagsik, mula sa huling salpukan, ay muling tumayo si Bagsik at muling lumaban. Ngunit laylay na rin ang isang pakpak ni Bagsik. Muli ay nagtapat ang dalawang panabong. Nag-aambahan. Nabiglang umangat ang talisain. At sinabayan naman ito ni Bagsik. Salpukan ang dalawang manok sa ere. Pagkalapag ay bagsak ang dalawang panabong. Halos magwala ang mga meron sa paligid. Tuwang-tuwa sa nagiging laban. Hindi ko alam pero mukhang natamaan din si Bagsik. Sabay na sabay ang palo ng dalawang panabong. Sigurado akong nagkabigay ng matitinding palo. Papalapit na ang sentensyado nang biglang nakatayo si Bagsik at tumayo ito na parang walang nangyari. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Apeng na parang mapapatira na ng lalamunan. Ang talisain naman ni Mang Guido ay pilit na tumatayo, subalit nananatili pa rin itong nakadapa. Nilapitan ito ni Bagsik habang nakadapa at tila tinatansya-tansya ang kalaban. At nang maikutan ay bigla pa itong kinapitan at saka pinupog. Halos maglulupasay na ang mga pinsan ko sa kakatalon. Ang karamihan ay napapasigaw na lamang, sapagkat karamihan
ay sa manok ni Mang Guido nakapasta. Nang hindi na makatayo ang panabong ni Mang Guido, ay pumagitna ng sentensyador at saka dinampot ang talisain. Dinampot na rin si Bagsik. At nang tingnang maigi, ay sinubukan pang patayuin ng sentensyador ang talisain, subalit lumaylay na ang ulo nito. Panalo si Bagsik! Nagmistulang kiti-kiti ang mga pinsan ko sa kakatalon, dala ng labis na tuwa. At parang nagmamarcha pa ang mga ito sa paligid ng ruweda. Ako naman ay napabuntong hininga ng malalim at labis-labis na pasasalamat sa panalo ni Bagsik. Pagkaabot sa akin kay Bagsik, ay agad ko itong tiningnan, sapagkat mukhang may tama si Bagsik sa bandang katawan nito. Bagamat mukhang ayos lang naman si Bagsik, ay dapat pa din itong agad lapatan ng lunas. Dali-dali ay tinawag ko si Kuya upang tingnan si Bagsik, sapagkat nakita ko kaninang sugat. Nang hawakan ni Kuya Ando, bigla itong napatingin sa akin. Wala namang sugat Parang maayos naman Sambit ni Kuya Ando, kung kaya't tiningnan kong maigi si Bagsik. Pagkatingin ko, ay biglang naglaho sa aking harapan ng sugat. Naging maayos si Bagsik. Bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Dahil doon ay labis-labis ang aking pasasalamat. Ngunit sa pasasalamat kong yun, ay bigla kong naisip ang nagsalita sa akin kanina sa ruweda. Ngunit pagkatingin ko, ay parang hindi ko ito matagpuan. At sigurado akong kilala ko ang boses na yun. At alam kong hindi yun nagmumula kina Mang Anak Leto o Mang Lauro, o kung kanino man sa aking mga pinsan. Lalong-lalo naman, hindi kay Kuya Ando. At doon ay biglang nagsipagtayuan ng aking mga balahibo, sapagkat ang boses na yun ay siya ring boses na narinig ko nung nakaraang punta namin sa isang sabungan. Siya ang lalaking yun, sa kanyang boses niyon. At sa kanya din ang perang ipinatago sa akin. Bigla akong inilibot ang aking paningin sa buong sabungan. Subalit ni palatandaan nung lalaking iyon ay wala na akong makita pa. Takang-taka ako. Bagamat tuwang-tuwa ako, ay pilit ko pa rin siyang hinahanap. Nang maya-maya pa'y agad akong nilapitan ni Celso. Ang galing ni Bagsik! Ang galing ng panabong mo! Tuwang-tuwa si Celso. Subalit hindi ko yun masyadong napansin sapagkat pilit ko pa ding hinahanap ang misteryosong lalaki. Maya-maya pa'y sina Mang Laro naman at Mang Anak Leto ay inaakap ako at halos maging kulay asul na ang aking muka sa higpit ng kanilang mga akap. Ang lalaking tao pa naman. Tuwang-tuwa sila. Nang makawala ako sa kanilang pagkakaakap, ay napatanong ako, may nakita ho ba kayong lalaki dito? Tanong ko. Baka si Lauro. Tugon ni Mang Anak Leto. Hindi ho. Iba ho. Tugon ko. Wala namang ibang nasa ruwedang kasama mo kanina. Pero bago pa magsimula ang laban, ay lumabas na rin si Lauro. Lumabas siya ng ruweda sa pagkakaalala ko. Kung kaya't
Ikaw lamang ang nag-iisa na nasa ruweda kanina. Pero syempre, naroon din ang sentensyador. At yun nga, sila Guido at ang mga kasama niya. Pero nasa kabilang hanay naman sila. Biglang sambit ni mga Anakleto. Biglang nagsipagtayuan ang aking mga balahibo. Bigla akong kinilabutan. Noong mga sandaling yun. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan. Diyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po at medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainodin at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainodin. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at sa mga taga San Jose del Monte. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Lazartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po sa mga taga-Tagkawayan. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga-Libutan, Mamasapano, Maguindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainodin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po.
Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez. Diyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang Ngay Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po.
Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 66, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.